Madaming nagtatanong dito ha. Miski naman ho ako, kasama din po ako sa napapatanong mga bossing. Kasama ho ako sa napapatanong mga kababayan. Simula po nung narinig ko na umaabot na tumataginting na 150 million daw ho. Per month ang bayad doon kay Kopman. Ay grabe, sabi ko, isang buwan 150. Multiply mo sa 6 na buwan, 900 million. Dagdagan mo pa ng isang buwan, 1 billion and 50 million. 7 buwan pa lang yun. I-times 2 mo yun, 14 months. So, ibig sabihin, isang taon at 14 months. Isang taon at 2 buwan. 2.1 billion sa loob ng isang taon at 2 buwan. No? Magkano lang naman po ang sweldo ng dating Pangulo dati? Magkano lang po ang sweldo ng Vice Presidente? Ngayon, napapatanong ho, mga kababayan. Yung mga kababayan natin, lavish legal army. Biruin mo, kay Digong pa lang ho yun. Yung kay Sara pa, 16. 16 na talaga namang dekalidad ho, mga kababayan. 16 na, mga dekalidad pa, mga mamahaling abogado pa. Matatanong talaga, mako-question ng taong bayan, saan po galing yung mga ipinambabayad ho? Multiply mo pa yung 16 ni Sara Duterte. Saan nanggagaling yung ipinambabayad? Diba? Basahin natin to. Lawyer and political commentator Jesus Palsis questioned how the Duterte family is funding what he described as a lavish, expensive legal defense team, as he suggested the cost could be coming from public funds, particularly the controversial confidential funds previously allocated to Vice President Sara Duterte. Yan ang mga maiisip ng mga kababayan natin.